Yeah, so good day mga ka-farmer. So mag-ano tayo ngayon na magigiling tayo ng mga pinagtabasan ng gulay. Ito yung mga food waste na kumbaga sa atin. So ito naman, hindi pa rin siya masasayang. So ibibigay naman natin siya sa ating mga alagang hayop, no, gaya ng ating manok. So ito, so meron kaming dito gilingan ginagawa namin. So ito yung mga sinasabi ko sa inyo pinagtabasan ng gulay. So, bumili rin ako ng konting feeds. So, yan. So, bakit kakunti na lang yung feeds namin? So, naubusan ako ng supply. So, bumili mo lang ako kahit konti na pansamantala para lang mapakain natin kaagad yung ating mga alagang hayop. So, ito. Tara at ating pakita sa inyo yung aming kung paano kami makatipid dito sa aming ginagawa, no? Para mapakain sila, masustain sila ng buti. Oh, pila sa rasyon. Pila-pila. Okay, umpisa na natin. Let's start. So, meron tong switch button, no, sa likod. Yan. Makikita ko sa inyo. Ito. So, buksan lang natin yan. Yan. Ikot yan. So, pakita ko sa inyo. Yan. Pag buksan, mapapasin nyo. Yan. Yan. So, yun ang ating gagawin, no? Okay. Let's go. Base natin, unti-unti lang din ang paglagay, no, para hindi mapuwersa yung ating gilingan. Okay. Mamaya lalagyan natin ng halong feeds yan, no? Ayan, pwede lang natin yung sauran. Okay. So, bakit dahan-dahan natin siya ginagawa mga ka-farmer, no? So, kaya dahan-dahan lang paglalagay kasi hindi naman heavy duty ang ating gilingan, no? So, para lang to sa mga small backyard farm. Kumbaga ito, malaking tulong na to para sa amin. Kumbaga marami na rin itong magagawa. Kasi, kumbaga kung may ganito ka, kahit yung mga manok mo, mga 300 to 500, pwede na to. So, dito lang, careful lang yung kasi matalas siya, kaya gumamit kayo ng pang like. Yan, ito na yung mga nagiling natin, oh. So, para matukan nila yan. Haluan pa natin ng feeds yan. Malaking bagay ito para patipid na, healthy pa sila. Pwede rin ito sa baboy. May baboyan kayo, kaya nitong alin ng baboy. Kahit pang baboy nyo, mga nasa, sabi natin, nasa 30. Kaya na rin to. Okay, check natin kung kaya na siya. For safety, yan. So, kaya na uli siya. No? So, ayun.
So yan mga ka-farmer, ito yung nagustuhan ko dito. Talagang napakalaking tulong. Nakakatipid kami. Ay mga tinanim namin na mga Madre de Agua, Malunggay, Ipilipil, Elena, gano'n, o Mulberry, Ratilis, Indigo Pera, Mais-maisan, kung tawagin nyo, parang purple corn na tayo. At saka yung iba pa na mga pwede pang mga magamit mo as an alternative way para masuportahan nyo yung mga alaga. Yan, para masuporta namin mga alagang hayop, no? So, ganun din sa inyo. Okay. Maganda siyang yung giling. Pwede naman siya diretso kasi pag binuksan mo to, hindi siya mapipino. Kaya sinasarado namin. So, sinubukan nyo to sa baboy. Talagang ganado ang inyong mga baboy. Ganito. Okay. Maglalagay ulit tayo, no? Takloban ulit natin. So, yan. Tapos maglagay ulit tayo, no? Dito nyo may azola pa kayo, may soya kayo. Yan lang the good thing about sa azola, no? Hindi nyo na kailangan na gilingin. Pero pwede rin kung gusto nyo ma-mix ng husay, no? Pero syempre, tandaan nyo, kailangan na iba't ibang nutrients, no, na ating alaga mga hayop. Pwede pa. So, yan. I think buwasan natin muna ulit. No? Yung giniling ko yun, may 5 kilo yun. So, tendency. So, yung dapat na ibigay natin patuka is 10 kilo kung sa commercial feeds. So, dahil nakatipid tayo ng 50%, so 50% kasi ang gagawin natin, 50% na commercial feeds, saka 50% ng ating food supply ng sa food waste natin. Okay. Pwede nyo pang naman buwasan. So, as long na meron kayong mga matataas na tanim na food protein, no? So, dahil ito, minsan ginagawa namin na 50%, minsan na 80%, so 20% lang yung commercial. Madalas 80% lang yung commercial feeds namin. Ang aming food waste o yung mga alternative feeds namin. So, ang 20% ang commercial feeds pala. Ayun, sorry. Okay. So, mga nag-aalaga ng black shoulder fly, mainam din to na meron kayong sariling gilingan din. No? Para mas madali yung production nyo sa black shoulder fly. So, sa mga farmer na kagaya namin, ang black shoulder fly, tinuturing namin itong black gold kung tawagin. So, bakit? So, ang black soldier fly ay may mataas din na crude protein, no? So, pag sa commercial feeds kasi, ang secret ingredients kasi, kung bakit mahal yung feeds. So, dahil ng corn at saka soya. So, yun yung tsaka yung isa pa, yung wheat seeds, no? Yung tatlong yan ang may mataas na crude protein. So, hinahalo na lang nilang ng iba pang ingredients, no, sa commercial feeds para hindi naman siya purong-purong iyon, no. So, ayun, mamaya i-mix na natin dito, no. So, meron pa natitira. Okay? Okay, ito pwede na natin siguro ibuhos.
So last, bilhin natin to. So ayun mga farmer, pag mas makatipid ka, the less na makatipid ka, the more na pupunta sa bulsa mo. So yun na yung sikreto. So itong tabi namin is galing sa katas ng kahayupan din, no? At other income namin, no? At ganoon din, kumbaga ang tinuro nito sa akin is paano tayo kita ng malaki. So ayun, lahat naman na gagawin natin kung paano yung mga pwedeng mga solution pa, no, para tayo makatipid pa, no, sa pagpapakain natin ng mga alagang hayop. Dati talagang asa na sa feeds kasi o kaya pagala pa. Dati may bakanting lote pa na nagagamit na, ngayon wala na. So buti na lang habang on the process nakakabili kami ng property. So ayun, nagagawa namin ng paraan para yung mga hayop namin meron pa rin silang galaan kahit paano. Iba kasi ang free range talaga. Pag naka free range sila o basta meron silang something area na pwede lang galaan, na kapag makapaghanap sila ng kanilang sariling pagkain, ang mga hayop kasi naghahanap buhay ng kanila rin yan, no? So sa tulong din ng suporta nyo, no, yun, para mas masustain nyo yung kanilang health, no? Kumbaga panatili nyo sila ay malulusog, malalakas, no, at matatampo, kayo mapataba natin sila ng para ready to meet sila at saka maganda ang egg production nyo. Okay. Alam nyo nung bagyo, marami nagtumba ang saging. Marami akong patuka. So, maraming katawan ng saging na nakuha. So, iba mga pinanghingi ko lamang. Di na naman nila gagamitin. So, dahil wala naman silang knowledge about this. So, yun yung advantage na may alam, no, sa ganito. Yung iba naman, siguro alam naman, pero hindi lang nila ginagawa, no? So, may ganun talaga eh. Nandyan na yung biyaya, gagawin na lang, hindi pa nila ginawa. Check natin kung ilang kilo talaga to. So, ito actually, no, yan, natapos na natin. Kasi may timbangan ako dito. Let's check. So, ito ay naka-adjust na sana ng timba. So, point something lang naman timba. So, para makita lang natin, no, kung ilang kilo ito. Yan, sakto. So, mga ka-farmer yan. 5 kilos yan. So, 5 kilos yung ating matitipid. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na matitipid natin, no. So, ayun, hahaluan lang natin ng konting commercial feeds, no, kasi para ma-supply natin, no, ng gusto yung kanilang pangangailangan. Okay, pwede naman kung tansyahin nyo na lamang. So ito, meron akong tabo dito, yan. So yan, haluan nyo lang. So, ganun lang kadali. Matipid. So, this time, 50% yung ilalagay natin. Yan, pwede nyo kuluhin para sure kayo. Yan. Tapos, pati mais. Yan. So, that's it, no? Ganun lang. So, imimix na natin yon. So, ito, balutin lang natin dito. So, mamayang hapon, pwede na pa natin siya mapakinabangan, no? Haluan ulit, no? Okay, so, imimix na natin. Yan, yung ating giniling, no? So, kay mandire, no? Pakamay lang ang halo nito. Yun lang, kadali. Yan. Minsan nalagyan ko ito ng konting tubig para mas mag-expand pa siya. Ngayon. Okay. So, okay. Lagyan natin ng tubig.
So meron kaming poso sa likod, ano. So hindi na tayo gagamit ng submersible pump. Medyo malaki na yung mulberry namin. Hindi pa tapos yung aming binabagawa. Okay. Okay. Ayan. So, may poso kami dito at saka submersible pump para pag walang kuryente. So, manual tayo. No? Okay. Gawin muna natin. So, baka mapasobra ng tubig. Okay. Pa. Pabo, bibe, manok, gansa. Kahit nga kambing kakainin to eh. Baboy. Yes. Subukan na namin. Pakain to sa kambing. Gusto nila. Mas madali makataba. Kasi may mga gulay naman kasi ito eh. Kunti pa. Pwede na natin ito ipatuka. So, tara. So, yan. Mga farmer, no? So, patuka na tayo. Nahin lang natin yung banda mo. So, ito mga farmer, yung mga breeder namin. Kaya nakakulong sila. The rest, nasa kabila. Mga pagala. Ito naman sa ating mga Jersey Giant. Okay. Okay, dyan na kayo. Oh. Ayan. Sige tayo sa kabila. Yan. Ano natin pakakainin. So yan ang mga ka-farmer, no? Nagpapakain na tayo ng ating mga manok sa ating mga Jersey Giant at chicken breed. So pagmasdan ninyo at napakasigla nilang kumain. So ang benefits ito sa atin talaga is makakatipid talaga tayo ng gusto. At the same time, mas good yung income natin. Hindi man tayo kumita, meron pa rin tayong matatawag na benefits na itlog. No. So mapagparami tayo, mas marami din tayo ng pangkarne. Yun yung itinuturo namin dito sa pag-aalaga ng hayop. Hindi naman na palagi, no, kung lahat ng tao is magaling mag-market ng kanilang mga alaga. So at least dito, kayang-kaya nyong gawin, mas marami kayong magagawa. So ayun mga ka-farmer, so sa mga nagtatanong kasi sa amin,
na kung paano daw kami kumita ng ganon. So yun lang, no. May mga paraan naman para tayo makatipid, para yung nandun yung income. Darating kasi yung time talaga, ang mga heritage chicken natin, yung mga imported chicken, darating yung time is bababa yung presyo nila, parang kagaya na lang ng native, no, as per kilo, pero lamang pa rin naman tayo doon dahil alam niyo naman ang mga heritage chicken natin na kagaya ng Jersey Giant, mas malalaki sila compare naman sa native natin, no, na umabot lang ng 1 kilo ganyan, o depende sa breed ng native, no. So yung progress, no, ng aming ginapagawa, ayan. So dati wala yan, ngayon ayan, may taas na. So yun na yung aming mga pinapagawa dito. So ito dati solo lang to. So yung binalak namin, dudugsong na siya dito sa cabin. So magkakaroon siya ng maraming kwarto to. So pwede namin din itong gawin na parang mini resort. So itong pinaglalagyan ng aming manok is pansamantala lang, darating time baka dito ilagay yung swimming pool namin, no? So ayun, at saka yung fish pond namin sa likod, so pag okay na, pwede na siya mag-operate. Okay, so yun lang mga farmer, no. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Righteous Backyard.